Mabuhay ang lahat ng manggagawang Pilipino. Nasa 45% na yata ng Pilipino manggagawa. O yan, napakarami po yan. Milyon-milyon po yan. Dahil nagkaroon po ng Labor Day, yung Thursday, kaya tinababanggit. At ito po yung kanilang panawagan. Dagdag na sweldo. Hindi po masama yan. Actually, kailangan talaga. Kung ito man po ay across the board, ibig sabihin, para-parehas ang increase ng sweldo sa buong bansa, kailangan talaga. Or dadaan sa Department of Labor, regional ang dating, kailangan din po. Basta lahat ng klaseng increase ng ating mga gagawa sa kailang sweldo, dapat lang hong ipagkaloob. Yan ang kailang kahilingan dahil nga sa taas ng mga bilihin. At ang mga bilihin ng mga na-issue, hindi naman dito lang. Kahit po sa ibang bansa, mataas din ang bilihin. Mabuti na lang, nagsimula na po yung 20 pesos na kilo ng bigas, although ititigil pansamantala dahil para hindi magkaroon ng kulay politika, after election itutuloy-tuloy yan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ngayon, sa Visayas region pa lang. Okay? Pero nakiusap ang COMELEC na umpisahan lang ninyo pero huwag mo na nyong ituloy kasi baka magkaroon ng kulay politika nga dahil mag-i-eleksyon. So after election, ang full-time or kompletong implementation mula sa Visayas region at tuloy-tuloy sa Luzon at Mindanao. At dahil dyan, ito nga, humihingi ng dagdag na sweldo ang ating manggagawa, sana ipakinggan ng mga politiko, especially mga kandidatong congressman at senador, dalhin po ninyo itong isyong ito. Kung kinakailangan gumawa ng batas across the board, pare-parehas ang increase, bakit hindi naman gagawin? Ito po'y dekada nang ipinaglalaban ng across the board increase ng mga manggagawa. Mabuhay po ang lahat ng manggagawang Pilipino sa buong Pilipinas. May mga manggagawa rin, siyempre nasa abroad, ibang issue, dan ibang batas doon. Pero dito sa atin, ayan po, napakataas ng porsyento. Malaking grupo, milyon-milyon talaga ang manggagawang Pilipino. Okay? Samantala, naku, ito na naman, mayroong fake news na naman po. Meron nung nagpakalat na meron daw talaga naman ito. Galing na naman sa DDS yung fake news eh. Galing yata kay Jeffrey Celis, yung ka-Eric nagpapakilalang nawala na rito, nagtanong doon na. Naghahanap din ng political asylum yata sa Amerika at Canada. Meron pinapalabas daw na, may nag-forward sa akin ng video o picture na meron daw memorandum daw po ang Malacanang at sinasabing papalitan ng speaker. Alam mo na grabing panlilin lang yan. Grabing kalukuhang balita yan. Hindi yan totoo, fake news talaga. Nagpapakalat niyan, fake news. Yung gumawa niyan, fake news. Alam mo bakit? Ang paghahalal at pagpapalit ng Speaker of the House maging sa Senado, hindi po trabaho ng Malacanang yan. Ang congressman, ang masusunod, majority ng mga congressman, ang magdi-decide kung magpapalit sila ng speaker o hindi at kung sino ang speaker. Sa Senado, gano'n din. Kung sino ang gusto ng mga senador, majority ng mga senador, yun ang masusunod kung gusto nilang palitan ang Senate President or maglagay ng bagong Senate President o House Speaker. Yung mga member ng Kongreso sa Speaker, mga member ng Senado sa Senado, hindi ang Malacanang. Ay pinapalabas doon sa fake news na vlogger na nagtago na naman sa Amerika dahil daming problema rito. May maraming mga kaso rito. Pinapalabas, mayroong memorandum, mayroong order ang Malacanang para magpalit ng Speaker. Kalokohan yun. Hindi sakop ng Malacanang ang Kongreso at Senado. Co-equal yan. Kaya nga yung 3 branches of government, napakahalaga yan. Executive Department, Legislator, both Congress and Senate, Philippine Congress, yan po yung Legislator, at Judicial Body, Supreme Court, down to lower court. Kaya nga 3 branches of government, hindi yan pwedeng magpakialaman. Pwede silang mag-coordinate, pwede silang mag-usap, pero hindi sila pwedeng makialam sa isa't isa. Yung trabaho ng judicial, hindi pwedeng pakialaman ng Executive Department. Yung Executive Department at Kongreso, pwede lang pakialaman at palalahanan ng judicial body kung naaayon o hindi naaayon ang mga batas, naaayon sa batas, sa Constitution, at saka implementation ng mga batas. Ganun lang po yun. Co-equal po yan. Hindi pwedeng diktahan ng Malacanang, ito ang gusto kong speaker, ito ang gusto kong Senate President. Fake news po yan. So, panlilin lang. Kasi ang report, di umano, papalitan daw si speaker, dahil sabi raw ng Malacanang, pinag-aaway ng mga DDS vlogger at Duterte supporters, si Speaker at saka si Presidente. Hindi ho pwede mangyari. Pag-preskasin yan. At talagang sila yung magkatuwang. Pwede pang magiging advisor ang Speaker kasi abogado yan si Romualdez. Pwede pa siyang maging advisor, hindi lang Speaker, ni Pangulong Marcos kasi yan ang
Magpinsang buo yan. Si Romualdez, hindi naman yan katulad ni Amy Marcos, na kadugo, kapatid. Pero pinagpalit si Marcos sa mga Duterte. Si Romualdez hindi. Ang loyalty niya na kay Pangulong Marcos at sa taong bayan. Si Presidente naman, malaki ang tiwala kay Speaker. Paano papalitan? After election at nanalo si Speaker doon sa Tacloban, yan ulit na magiging Speaker. Dahil yan ang susuportahan ng maraming or majority ng mga congressman. So, fake news yung pinalabas nung Duterte vloggers at supporters na meron daw hong kautusan ng Malacanang para tanggalin si Speaker. At pinag-aaway nila yung magpinsan. Yan ho'y intriga. Yan ho yung gimmick nila. Maling-mali po yan. Fake news. Huwag kayong maniwala sa ganyan. Dahil ang nagpapakalat niyan ay yung umalis dito sa Pilipinas. Isa sa nagpakalat, yung umalis sa Pilipinas si Jeffrey Celis, at ngayon ay nasa Amerika at naghahanap ng political asylum. Pero may mga kaso rito. Convicted nga yan doon sa 2 million libel ni Auto Arroyo, di ba? Yung taga Channel 7. Di ba binanata nila yan? Silang dalawa ni Badoy. Di naman daw sila libel. Convicted sila. Panalo si pinagbabayad sila ng 2 milyon, di ba? Tapos biglang nawala at iba pang mga kaso. Anyway, mga fake news talaga. Huwag kayong maniwala sa mga ganyan. Sa akin kayo maniwala, hindi man sa pagyayabang. Yung co-equal ng Malacanang at Kongreso, hindi ho pwedeng magsapawan yun. Pwede lang magtulungan, mag-coordinate lang po ang 3 branches of government. Okay, hindi pwede magpakialaman dyan. Okay? Ito, ang sabi po ni Pangulong Marcos, due process. Bigyan daw ng due process, ipairal ang batas ng Office of the Ombudsman dito ho sa kalagayan ngayon ni Governor Gwen Garcia ng Cebu Province. Matapos maglabas ng order ng Ombudsman ng 6 na buwan na suspension na hindi daw nababagay sa panahon ito dahil bawal. May election ban. May ang COMELEC ang merong authority ngayon at kapangyarihan tungkol sa mga government official, national and local. Bawal ang demotion, bawal ang promotion, bawal ang suspension, bawal ang marami. Pero ginawa po ng Ombudsman, sinuspindi si Gwen Garcia. Ngayon, ang sabi ni Garcia, hindi daw siya bababa, hindi siya aalis. Mananatili siyang gobernador. In other words, hindi niya susuportahan o hindi niya kikilalanin ang Ombudsman, order ng Ombudsman na siya isuspendihin ng 6 na buwan. Ayan po. Ang sabi ng Malacanang ngayon, ni Pangulong Marcos ngayon, rule of law. Daanin ang due process. Kasi wala daw due process ang pagkakasuspindi. Ang Ombudsman po kasi independent constitutional body under Ombudsman Martires. Okay? Pero ang tintiis na lang po dahil July, mag-i-expired na po ang kanyang pagiging Ombudsman. Magre-retiro na yan. Under the law, 7 years lang naman po yan. Impeachable official. So, in-appoint siya ni Duterte noong araw, tapos na by July ang kanyang term. Pero bago siya matapos, ito, hinirit pa niya, hinabol pa niya na suspendihin si Gwen Garcia na isa sa pangunahing gobernador na supporters ni Pangulong Marcos, hindi lang ho dyan sa Cebu o hindi sa isa ito sa mga gobernador sa buong Pilipinas na tumaya kay Pangulong Marcos. Pero dahil nga po sa nagkahiwala yung Marcos Duterte, si Gwen Garcia nag-pro Marcos, hindi Duterte, binalikan naman ngayon ng Ombudsman, sinususpende. Yan ang panawagan ng presidente natin. Due process. Okay? Yan ang kailangan. Yan ang rule of law. Ipatupad ang batas, pero dapat may due process. Bigyan ng karapatan ang lahat ng panig. Hindi yung basta lang sinususpende. Ayan Ombudsman. Galaw-galaw kayo dyan. Presidente na nagsabi. Due process ang kailangan. Hindi harassment. Hindi personalan. Kung ano man ang inyong motibo dyan. Due process pa rin ang sigaw at panawagan ng Office of the President. Please like and share ang ating video. Okay? Subscribe kung hindi pa dito po sa Mike Abe Opinions. Pakisama na po natin ninyo ang isang channel ko pa, yung MA Pinoy TV.